Ito isang viral video dahil sa ang nag-publish nito ay natawag sa Congress at hindi lang natawag siya ay na ano pa itong nabigyan ng contempt nitong isang congressman na kakaiba ang kanyang stand sa WPS at sabi niya ng congressman na ito ay walang WPS at hindi atin ang WPS. Well, narito ang video atin panuorin bago natin bigyan ng reaksyon. Wala daw panlilinlang itong si Marcoleta. Ayon po sa kanya, ang lakas ng loob niyang sabihin ito nang kumprontahin niya itong si Attorney Enzo Recto. Well, wala nga ba mga kabunyog? Itong sinabi niya, hindi ba ito panglilinlang? Mga kabunyog, panoorin po natin ito. At sabihin niyo po sa akin kung sino talaga ang tunay na fake news at manlilinlang. Mr. Chair, there's also the Chair, angle. clarification lang muna. Sige, Chairman Congressman na Marcoleta. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Ito na, ito yung sinasabi ko na mind conditioning na paulit-ulit na alam naman natin na atin yan. Sa panahon ni Benigno Aquino Jr. ay gumawa siya ng Republic Act tungkol diyan sa tawagin na natin na WPS ang karagatan diyan sa Spratlys. At nasabi ko naman sa aking paliwanag na kaya tinatawag yan na South China Sea kasi ang gumawa noon ng mga mapa ay wala pang alam na mga magandang ipangalan sa karagatan kundi ang mga bansa na malaki katulad ng India, diba merong Indian Ocean at meron ding South China Sea. Kaya nga kahit ang India ay pinangalanan niya na Indian Ocean ay hindi nag-claim ang India ng malaking claim katulad ng sa China. Kaya itong si Mr. kung anong pangalan nito ay kakaiba rin ang kanyang stand kasi sabi niya walang WPS. Totoo sa mapa, walang nakalagay na WPS sa lumang mapa. Pero binigyan na tayo ng award yan ng UNCLOS, ng United Nations Law of the Sea. Ay binigyan na tayo ng ang Pilipinas ng award na atin yan. At ang award na yan ay recognized by United Nations. Kaya atin yan. Sabi nga ni PBBM, atin yan. Atin ang WPS. At hindi lang yan, backup yan ng lumang mapa ng Bilarde Map. Murillo Bilarde Map, 17th century, ginagamit ng mga conquistadores, ng mga kolonyal na mananakop. Ang mapa na yan gamit ng mga Spanish at Portuguese. Ang Bilarde Map ay ancient map ng Pilipinas at nakalagay doon na ang Baho Masinloc, Baho de Masinloc at Panakot Island, yan ang Spratlys Island, ay atin yan. At merong 200 nautical miles galing sa Basi, galing sa dalampasigan ng Pilipinas, ay atin ang karagatan na sakop ng 200 nautical miles papunta doon sa China. So ganun din ang China, dapat 200 lang ang nautical miles ang kanilang sakupin na area pero sumobra na sila. Mamaya atin papakita ang mapa tungkol diyan sa ating economic zone. Yan yung exclusive economic zone, EEZ, which means atin lang yan. Exclusive nga eh. Okay, balik tayo dito kay Mr. Congressman. Hindi ko na tumanggitin, baka magalit to sa akin eh. At baka ipatawag pa ko dyan sa Congress eh, wala tayong pamasahe. Kaya ito, patuloy tayo at pulsuhan nyo kung anong masabi nyo sa taong ito. Bakit kakaiba ang kanyang stand at gusto niyang baliktarin ang ating konsepto sa WPS. So ibig sabihin, ibigay natin sa China, di ba? So ano sa palagay nyo? Okay, so nabasa ko ang inyong iniisip. Pero kasi baka patawag tayo, di ba? Patuloy lang tayo, manood ng video. Ito, balik tayo. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone.
Kasi alam po na we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam as the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya ito to because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Okay, so unenlightened pala sa kanya ay gusto niyang maniwala tayo na sa China ang WPS. Well, yung mapa na sabi ko na kanina, walang WPS sa old map. Kasi old map yan eh. Ginawa yan noong 15th century pa, panahon ni Magellan, ang mga mapa na yan. At wala ngang may lagay dyan na pangalan, kundi ang malaking pangalan ng mga bansa. Yung mga bansa na malalaki, katulad nga ng India. So, merong Indian Ocean. Di ba? Katulad ng China, so merong South China Sea. Pero hindi ibig sabihin na sa South China Sea lahat ang karagatan dyan. Merong batas ang United Nations, yung UNCLOS, na 200 nautical miles galing sa dalampasigan ng bansa ang kanyang claim na karagatan, which is exclusive economic zone. Ibig sabihin, within the 200 nautical miles ay atin yan, at kung may papasok dyan, trespassing yan. Yang China, pumapasok na yun, sumobra na sila. Kaya trespassing, di ba? Ang sa akin lang kasi, kung itong si kung ito'y Chinese ang kanyang stand, dapat doon siya sa China mag-congressman, di ba? Katulad din pala ito ni Robin Padilla. Bakit ba China ang pinapanigan? Pilipino naman tayo, di ba? Klarong-klaro naman yan. Dapat nga palakihin natin ang teritoryo natin eh. Dapat gagawa pa tayo ng artificial island. At angkinin natin ang pinaka-boundary ng 200 nautical miles. Angkinin natin yan kasi parami ng parami ang ating populasyon. Bakit di ba mimigay natin sa China ang yaman-yaman na ng China, di ba? At ang laki ng lupain nila at saka karagatan. Yung mga clamshell nga sa WPS ay hinarvest ng China eh. Pati yung mga isda natin. Ang daming isda dyan kasi ref yan eh. Yan ay dyan lumalaki ang mga isda sa karagatan na yan kasi mababaw. At mayroong mga coral reefs. Kaya dyan dumadami ang mga isda. Talagang sagana sa isda ang WPS. Okay, so ito, talagang ewan ko kung magustuhan nyo ang sinabi niya. Para sa akin ay hindi tama kasi Pilipino tayo eh. Dapat kung ano ang stand ng mamamayan ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng presidente kasi si BBBM ay ready talaga eh. Ready to go with war with China. Kasi bumibili na tayo ng kagamitan, nag-modernize na tayo ng ating AFP, hindi lang yan, napakaraming donation. Maraming nag-donate sa atin ng mga allied countries ng kagamitan kung sakaling atakihin tayo ng China at i-invade. Lalo na ngayon ay nakita natin meron ng mga spy na nahuhuli na may daladalang mga mapping gadget. Minamapping nila ang Pilipinas kung saan sila dadaan kung sakaling i-invade. Sa tingin ko akin lang to, sa tingin ko kapag atakihin ng China ang Taiwan, ay kasama na rin atakihin nila ang Pilipinas. Kasi meron ngang trilyones bariles ng langis na naka-reserve diyan sa WPS. Kaya kung Tariela, di ba? Anong silbi ng Coast Guard kung hindi natin babantayan ang ating karagatan? Kaya nga tinatawag yan na Coast Guard. Ngayon sabi ni Marcoleta pala, sabi ni Marcoleta, sabi niya ay ano bang ahensya ang nagbigay ng encouragement para angkinin natin ang South China Sea, ang WPS. Hindi naman natin inaangkin ang South China Sea. Ang inaangkin natin ay ang sa China. Para sa lahat ang karagatan na yan
ng right of passage diyan sa karagatan na yan. Kasi kung sa China na yan hanggang sa Palawan, ang kininang China Bong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay, kahit pala abno yung ang tawag diyan, maliliit na isla. At kung ibigay na anak ko, sabi nga ay mayroong trilyon-trilyon na dolyares. International relations. We have faced Na kung itong si Marco Beta ay hindi naniniwala sa West Philippine Sea, ibig sabihin ay kontra siya sa paniniwala ng ating Pangulo dahil mismong si PBBM, sinabi niya na hindi katang-isip ang West Philippine Sea. in our international relations. We have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ayan o, ang galing talaga mag-speech nitong si PBBM. Walang tinitingnan eh. Pero mayroong patutunguhan yung kanyang pagsalita. Hindi yung paliko-liko. At kung walang masabi ay magmura na lang, di ba? At kung ano-anong kinikwento. Pati na yung ari niya, kinikwento niya. I'm talking about yung isa. Strategy ang China. Kung hindi tayo makuha sa santong paspas. Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Grabe tayuan o, mga tao. Standing ovation. Galing, magaling. And the mother of all Philippine maps, the 1734 Murillo Velarde map was unveiled to the Philippine public for the first time. Okay, ito na yung sinabi ko na Murillo Velarde map na nabili ni Mike Velarde. 12 million yata ang bili niyan sa England. England ba yun? And then binigay kay PBBM sa ngayon. Kasi sa panahon ni Digong, pero hindi na natin i-claim yan. Nanalo na tayo sa kaso sa UN sa ang Pilipino ay seafaring nation. Ibig sabihin, maglalayag, malayo nararating sa pamagitan ng vapor. Napakalapit na yan kumpara sa mga ibang pinupuntahan ng mga Pilipino. Okay mga kababayan, ito ang ating economic zone, ang ating exclusive economic zone, itong kulay blue. Ito. Yan yung ating ibig sabihin ay lampas na sila sa 200. Narito na yung guhit pang teritoryo natin. Imagine, tingnan nyo yung karagatan natin. Malapit sa Dalampasigan. Ganito rin tong dito. Sa may sa may spot list.